Patong buhay ay dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay ang Diyos. Patong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumating lahat. Tayo po'y manalangin. Ama, kung paano po ang aming nakitang nang si Maria Magdalena ay inyong kinabagan. Wala na pong oras na hindi naghahanap si Maria Magdalena upang kayo ay palaging makasama. Noon, Panginoon, hindi namin naunawaan ito. Subalit ngayong ikaw ay nabag sa amin. Yun din pala ang aming nararamdaman ngayon. Na inaasahan namin na palagi kang nasa amin. Dahil paano kami mabubuhay kung wala ka? Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumating lahat. Kami po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na noong una, bagamat hindi pa kami nagpakababa sa harapan ng Panginoon, pero kami po ay nagbabasa ng banal na aklat. Yan po ay aming inuunawa para aming malaman ang kagustuhan ng Diyos. Dahil po nabasa namin kailangan isuko ang buhay sa Panginoon, gayon nga po ang aming ginawa. Lahat ng bagay ay ipinapaubaya namin sa Kanya. Kung kami ay mayroong problemang pinansyal, sinasabi namin sa Kanya, nakakatanggap naman kami. Kung kami ay walang makain, humihingi kami sa Kanya. At kung kami ay mayroong karamdaman sa aming sarili, hinihingi namin sa Kanya ang kagalingan. Gumagaling naman kami. Yun ang aming nakikita, na ang Diyos ay tumutugon sa aming mga hinihingi sa Kanya, kaya po lubos ang pagpupuri namin sa Panginoon. At inaangkin na ang Panginoong Jesucristo, Siya ang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Pero nabasa po namin ipinasulat ng Diyos kay Isaias, sa Isaias 55:8, na ang pamamaraan pala ng Diyos ay iba sa pamamaraan ng tao. Doon po namin nakita na ang ginagawa namin ay pamamaraan lamang pala ng tao at hindi ang pamamaraan ng Diyos. Dahil kung talagang tinatanggap namin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng sarili naming buhay, bakit kami nare-rebuke sa John 8:19 na sinasabi mismo ng ating Panginoon, kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking Ama. Doon po kami nabagabag at nasaktan sa Kanyang sinabi, wala kaming magawa, kundi iyuko namin ang aming sarili, na sa nakita ng ating Panginoon, yun pala ang tunay na pagpapaubaya sa Kanya. Kaya kasunod noon, Siya ay nagpakilala sa amin. At bagamat noon ay inaangkin at sinasabi namin kami ay born again na, pero sa harapan ng Panginoon, hindi pa pala. Dahil ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Jesucristo ay galing lang sa tao o sa aming mga mangangaral, na ngayon ay nakita namin para pala makilala ang Panginoong Jesucristo ay nangangailangan ng isang himala. Katulad ng pagkakilala sa Kanya ni Simon Pedro, nang tanungin siya ng ating Panginoong Jesucristo kung sino siya, sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, hindi yan galing sa iyong laman at dugo, galing yan sa aking Ama na nasa langit. Hindi po ba ang ipinagkakaloob ng Diyos ay himala? Kaya ang pagkakilala ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo na galing sa Diyos, yun pala ay isang himala. At katulad ni Pedro,
Ngayon pa lang kami nakatanggap ng tunay na himala galing sa Diyos. Yon ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon po ay hindi na kami nasasaway sa John 8:19. Dahil kung noon, kung hindi namin kayang sabihin kung sino ang nag-iisang Diyos ni Abraham at ni Moises, at sino ang nag-iisang Diyos na sinasamba ni Pedro at ni Pablo, nagliwanag na po sa amin ngayon. Muli kaming ginawa ng himala ng Panginoon. Bigla po kaming nagtaka sa aming sarili kung bakit biglang nag-iba ang aming pakiramdam sa hindi pala namin nalalaman. Kami ay pinagkalooban ng espiritual na buhay. Kung noon kami ay mayroon lamang isang buhay, yon ang aming physical na buhay. Pero ngayon, binigyan kami ng Diyos ng isa pang buhay. Ito ay ang espiritual na buhay, na lubhang napakahalaga dahil sa espiritual na buhay pala, doon lamang pupwedeng makikipag-ugnayan ang Diyos sa tao. At dahil noon ay wala kaming espiritual na buhay, sa mata ng Diyos ay hindi man pala kami nakikipag-ugnayan sa Kanya o wala pala kaming ugnayan sa Kanya. Pero ngayon, dahil pinagkalooban kami ng espiritual na buhay, ito pala ang Kanyang gagamitin para kami ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya, na maliwanag namang ipinasulat ng ating Panginoon sa 2 Korinto 5:17, na sinasabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil nalalaman niyang kailangan natin ang paliwanag sa kanyang mga salita bilang pagkain ng ating kaluluwa upang tayo'y magkaroon ng kalakasan na humarap sa anumang pagsubok sa ating buhay, ay ninais niyang muli tayong mag-ipon sa araw na ito upang tayo'y makinig at pakinggan siya kung ano ang kanyang ibibigay na kapahayagan tungkol sa kanyang mga salita. Tayo po ay nakatanggap na naman ng isang kahilingan na ipinadala sa pamamagitan ng text. Babasahin ko po sa inyo kung paano niya ito ipinadala. Pakitalakay nga po sa inyong Bible Study on Air ang nasa Lucas 10:35 hanggang 42. Ako po ay dating INC. Ngayon, ako ay freelancer. Salamat po. Nang basahin po namin itong kanyang hiniling tungkol dito sa Lucas 10:35 hanggang 42. Mayroon pong dalawang paksang nakapaloob dito. Itong una na versikulo 35 hanggang 37, ito ay tungkol sa isang Good Samaritan. At ito namang versikulo 38 hanggang 42, ito ay nakapatungkol kay Maria Magdalena at sa kapatid niyang si Marta. Kaya ang ating pong tatalakayin itong bandang una sa kanyang hiniling na tungkol sa Good Samaritan. Ang Good Samaritan ay lumabas dahil mayroong isang guro na nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo kung paano ang makapagmamana siya ng buhay na walang hanggan. At tinanong din siya ng Panginoon kung ano ba ang nababasa niya sa mga kasulatan. Sumagot po siya, ibigin ang Diyos at ibigin ang iyong kapwa. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, matuwid ang iyong isinagot, gawin mo yan. Pero itong guro na ito ay muling nagtanong sa ating Panginoon, sino ba ang aking kapwa-tao? Sabi niya. At doon sumagot ang ating Panginoong Hesukristo. Ikinuwento niya ang buhay ng isang taong halos patay na sapagkat siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. At nagkataong mayroong nagdaraan na isang saserdote. Hindi niya ito pinansin.
Pagkatapos, meron namang Levitang napadaan sa tabi ng taong yon. Hindi rin niya ito pinansin. Pero yung pangatlong dumaan na isang Samaritano, ito ay sinaklolohan niya. Siya ay naawa doon sa binugbog ng mga tulisan. At pagkatapos, dinala siya doon sa bahay ampunan kung saan ay nagbigay siya ng 2 denaryo para alagaan itong taong nahulog sa kamay ng mga tulisan. At ang tanong ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya, sino ba sa akala mo ang lumalabas na kapwa-tao doon? Sumagot naman yung guro. Ang sabi niya, yung pong pangatlo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya, kung ganon, ganyan din ang iyong dapat gawin. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos, basahin po natin sa Tagalog itong Lucas 10:25 hanggang 37 at pagkatapos po ay basahin natin sa English ng King James Version. Narito po ang Lucas 10:25 hanggang 37. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya'y sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ang buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Tatapot siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, isang taong bumaba sa Jerico na mula sa Jerusalem at siya'y naulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumaba sa daang yun ng isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan ng isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yun at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapot ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya. Nang siya'y makita niya ay nagdalang habag. At lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. Siya'y sinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y nalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito na akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya ang nakakagawa sa kanya at sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Itong verse 27 na lamang po ang babasahin sa Ingles dahil dito po natatagpuan yung diferensya sa pagkalimbag sa Tagalog. Ito po. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Yung po kasing pagkalimbag sa Tagalog, kapwa-tao. Malaki po ang diferensya ng neighbor sa kapwa-tao. Hindi po natin maialis ang katotohanan na sa istorya sa naging buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay maraming tao yung nakikinig sa Kanya. Kung minsan nga kapag siya ay bumababa mula sa bundok, napakaraming tao yung nadadatnan niyang nais makinig sa Kanyang pagsasalita. At hayag po sa atin yung mga pinakain niya na sa 2 instansya, sa una 5,000 at sa isa namang instansya 4,000, napakarami po talaga sapagkat sila ay kumakain sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, kung noong hindi pa nagpakilala sa atin ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat misteryoso ang amang Diyos sa atin,
tayo rin ay kumakain sa mga salita ng Diyos, sapagkat hindi natin gagawing batayan ang banal na aklat kung hindi tayo nakikinabang sa salita ng Panginoon. Pwede ba nating may bahagi ngayon sa ating mga tagapakinig kung ano ang ating naging pakinabang bilang ating pagkain sa mga salita ng Diyos tungkol dito sa Lucas 10 mula 25 hanggang 37. Ito pong paksang nabanggit sa amin po sa Katoliko, sa aking nakagis ng reliyon, ang tinuturo po sa amin ng aming mga mangaral na pari tungkol dito. Sa tanong ng tagapagtagol ng kautusan dito sa ating Panginoon Jesucristo, kung sino ang kanyang kapwa-tao, ang sumagot ang ating Panginoong Jesucristo na isang demonstrasyon. At yung tagapagtanggol ng kautusan, ang nakita niyang kanyang kapwa-tao ay yung isang Samaritano na gumawa ng kabutihan doon sa nilambastangan ng mga tulisan. Kaya ang utos sa amin ng aming mga mangaral na pari dito ay tularan namin ang ginawa ng isang Samaritano ito na sa kanyang kapwa. Kaya iyon ang palaging iniaral sa amin ng aming mga mangaral na pare. Gumawa kami ng kabutihan sa aming kapwa at maging kalugod-lugod kami sa harapan ng Diyos. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Noong pong hindi ko pa kilala ang Panginoon, mayroon pong pangyayari sa aking buhay na upo noon na ako isang Good Samaritan. Minsan po ako ay nasa bahay namin. Mayroon po akong narinig na tumatawag sa akin. Ang akala ko ano yung kailangan niya. Yung pala ay nasaksak. Pagkatapos po, nagpatulong sa akin. Dinala ko po sa mga ospital, ayaw naman tanggapin. Pero napilitan po akong iwanan ko doon sa Deyang Hospital. At pagkatapos po, yan ang palagi kong pinatotohanan sa mga kasama ko sa Pentecostal Charismatic. Ang sabi nga ng aking tagapagturo, si Brad ang tunay na Good Samaritan, ang sabi niya. Yun po kasi ang alam ko nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Sa mga narinig po natin sa ating mga kapatid, dito po kung kaya pala ang batayan ng mga tao ay ang salita ng Diyos, sapagkat napakaganda ang nagagawa nito. Halimbawa, yung pagtupad natin kapatid doon sa nakasulat dito sa Lucas 10:25 hanggang 37, sino ang taong magsasabing hindi maganda ang inyong ginawa para magaya yung ginawa ng Good Samaritan? Yun ang naging pagkain ninyo tungkol sa mga salita ng Diyos. Kaya kung sila man ay kumain sa mga salita ng Diyos at sila ay nasiyahan, ganyan din kayo kumain sa mga salita ng Panginoon at nasiyahan din kayo. Ang mga pinakain pong yan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanahunan ay makikita sa kabuuan ng 1 Kapitulo 6. At doon din makikita nang magsalita na ng talinhaga ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Hindi nila naunawaan, kaya ang ginawa nila, sila ay umalis at tinalikuran na nila ang ating Panginoon. Dahil nga po, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsalita ng talinhaga. Sapagkat ang ating Panginoon, ayon nga sa Marcos 4:34, ay hindi nagsalita ng hindi sa talinhaga. Sa makatwid, ito pa lang binasa nating Lucas 10:25 hanggang 37, ito ay talinhagang salita mismo ng ating Panginoon. Dito po sa verse 25 na ganitong nababasa, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Sa mata po ng ating Panginoong Jesucristo, sino yung tinutukoy na lawyer dito? Dahil po ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga salita sa mga Hudyo.
Itong tinutukoy na tagapagtanggol ng kautusan, ito po yung mga nagpakadalubhasa ang salita ng Panginoon at inaangkin nilang naunawa nila ang salita ng Diyos, kaya yan ang ipinangangaral nila sa mga tao. At sa nakikita naman ng mga tao, maganda yung kanilang ipinangangaral, kaya napakarami pong sumusunod sa kanila. Kaya sila pinangalan ng tagapagtanggol ng kautusan. At kung mapapansin po ninyo, ayon dito sa nakasulat, tinutukso nitong tagapagtanggol ng kautusan ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nga inaangkin niya sa kanyang sarili na marunong siya sa salita ng Diyos. Nagpakadalubhasa nga naman siya. Kaya nagkukunwaring hindi niya alam ang mga salita at tinatanong niya ang ating Panginoon. Pero sa kabila po noon ay hindi niya nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Nasan ngayon yung kanyang nalalaman na ginugol niyang panahon para matutunan ang mga salita ng Diyos? Sila pala ang ipinahayag ng Diyos kay Pablo na ang sabi nga ay, bagamat sila ay nagpakadalubhasa sa salita ng Diyos, pero hindi nila nalaman ang katotohanan. Basahin po natin ang 2 Timoteo 3:7. 2 Timothy 3:7 na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakakarating sa pagkahalam ng katotohanan. At tungkol po naman dito sa biktima na isang taong galing sa Jerusalem at papunta ng Jericho, lahat po yata ng tao ay naunawaan kung sino ang taong tinutukoy dito. Pero sa mata kaya ng ating Panginoong Jesucristo, sino nga kaya itong sinasabi niyang taong mula sa Jerusalem at papunta ng Jericho? At bakit itong taong ito ay papahalis ng Jerusalem at pumupunta sa Jericho? Hindi po ba kilala na ang Jerusalem ay isang lugar na mabuti at ang Jericho naman ay napakasamang lugar? Pero dito po, mababasa natin na ang taong galing sa Jerusalem ay bumababa sa Jericho. Sa makatwid, ang Jerusalem ay isang mataas na lugar. Kaya ang taong ito ay bumababa papuntang Jericho. Alam po ninyo itong ginawa ng taong papunta ng Jericho. Ito ay nangyayari mismo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba nang sanggol pa lamang ang ating Panginoon at nasa Israel na kilalang mabuting lugar, pero doon ay gusto siyang ipapatay ni Haring Herodes. Ang ginawa ni Jose ay dinala sila sa lugar na papuntang Ehipto, na kilala naman na isang lugar na masama. At ito naman pong taong sinaktan ng mga tulisan na galing ng Jerusalem at papunta ng Jericho. Alam niyo po ba kung gaano kasama ang Jericho? Sa Lumang Tipan, makikita po yan sa panahon ni Josue. Dahil po masama ang Jericho, ay ninasa ni Josue na lusubin ito, ang lugar na Jericho. Doon po makikita yung napakataas na pader, kung saan ay sumigaw lamang ang mga Israelita sa pamagitan ng pagpuri nila sa Diyos. Yung mataas na pader na yon ay nagiba. Ganyan po kasama ang Jericho. Pero bakit gustong puntahan ngayon nitong lalaking galing ng Jerusalem? At yan po ang dahilan kung bakit hinarang siya ng mga tulisan. At doon ay iba't ibang bagay ang ginawa sa kanya. Sinaktan siya sa pamagitan ng paghampas, at sapagkat ayaw nga siyang makarating sa Jericho, kaya nang iwan nila siya ay halos patay na. Dito po sa verse 30 na ganito po ang nababanggit. And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him, and departed, leaving him half dead. Sino po ba yung tinutukoy ng Panginoon ditong mga thieves o mga magnanakaw na
nagtanggal o ng alis ng kanyang damit at sinugatan siya. Pagkatapos umalis, na iniwan siyang halos patay na. Tayo po kilala natin kung sino yung mga magnanakaw at tinatawag ding tulisan. Pero pagkatapos pong ipahayag ng Diyos kung ano ang lugar na Jericho at ang lugar na Jerusalem at kung bakit itong taong papunta sa Jericho ay hinarang ng mga tulisan, kung saan ay hinubad ang kanyang damit, sinugatan siya at halos patay na nga nang siya ay kanilang iwan. Bakit ayaw nilang magpunta ang taong ito sa Jericho? Kaya ganyan na lamang ang kanilang ginawa sa kanya. Dito po lumabas mga tulisan ang gumawa. Ipapahayag po sa atin ng Panginoon kung sino yung tinutukoy niyang tulisan na humarang dito sa taong papuntang Jericho. Ito po ay mababasa sa 1 Jes 1. 1 Jes 1. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ayon po dito sa sinabi ng Panginoon, yung palang tulisan at magnanakaw na kanyang sinasabi ay hindi yung mga alam natin, kundi ito yung mga taong hindi dumadaan sa pintuan. Sino ba ang pintuan na dapat nilang daanan? Narito po ang pahayag ng Diyos tungkol sa pintuan na dapat daanan dito po sa 1 Jes 9. 1 Jes 9. Ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Narinig po natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ako ang pintuan. Kung ang pintuan ay dapat daanan, paano ngayon dadaanan ng Panginoong Hesukristo bilang pintuan? Ang sabi rin ng ating Panginoon, ako ang katotohanan. Sa makatwid, sino man palang taong hindi dumadaan sa katotohanan, sa mata ng Diyos, siya ay tulisan at magnanakaw. Sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, alam natin kung sino ang mga taong yan na hindi dumadaan sa katotohanan. Ito po yung mga madalas niyang makaharap, ang mga eskriba at mga pariseo. Sa makatwid, sila pala ang tinutukoy ng Panginoon dito na magnanakaw, na nanakit o humadlang doon sa taong papuntang Jericho. Kung tatanungin po siguro natin yung mga Hudyo noong panahon nila, ay walang maniniwala dito sa ipinahayag ng Panginoon sa atin, sapagkat ang isasagot nila, paano magiging tulisan at magnanakaw ang mga eskriba at mga pariseo, samantalang sila ang umaakay sa mga tao papalapit sa Diyos. Pero kung tunay ngang ang mga eskriba at mga pariseo ay nag-aakay sa mga tao para sila ay mapalapit sa Panginoon, bakit hindi nila kilala ang ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat inilantad niya sila ng makaharap at hindi man siya kilala. Kaya paano ngayon inahadlangan ng mga eskriba at mga pariseo yung mga taong pumupunta ng Jericho? Ito po'y nakapaloob sa Mateo Kapitulo 23. Mababasa po ninyo doon kung ano ang kanilang paghadlang para ang mga tao ay hindi makapunta sa Jericho. Pwede rin pong isasagot ng mga Hudyo noon, hindi ba mabuti yung hangarin ng mga eskriba at mga pariseo, sapagkat ang Jericho ay napakasamang lugar, ayaw nilang magpunta doon ang mga tao. Pero sa kapahayagan ng Diyos, sapagkat ang Jericho ay masamang lugar, sino mang tao ang pupunta doon, makikita niyang siya ay masama at siya ay tatanggap sa katotohanan dahil makikita niya wala sa kanya ang katotohanan.
Pero yung mga taong nasa Jerusalem, ano ang nakikita nila sa kanilang sarili? Sila ay mabubuti. Kaya nga, sa pag-angkin nilang yan, doon nila pinatay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang tingin nila sa ating Panginoon, siya ay masama. At yun pong nakasulat na itong taong galing sa Jerusalem ay bumababa ng Jericho. Yun po pala ang katumbas ng kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, katulad ng ginawa ni Pedro, ni Andres, ni Maria Magdalena, ni Sakeo, ni Nathaniel, at lahat po ng naging apostol at alagad ng ating Panginoon. Pahayag po sa atin kung sino ang tinutukoy na mga magnanakaw dito ng Panginoon, na walang iba pala kung hindi yung mga hindi dumadaan sa pintuan. Yun ang mga tinatawag na mga magnanakaw ng Panginoon. Dito naman po sa verse 31 at saka 32 na ganito po yung sinasabi. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed on the other side. Dito naman po sa verse 32. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. Sino naman po yung tinutukoy niya ritong priest at saka Levite? Ang mga saserdote po, ito ay unang lumabas sa Lumang Tipan. Sa panahon po ni Moises, ang inatasan ng Diyos na maging saserdote ay si Aaron, at ang kanyang mga lahi, sina Sadok. At ang kanila pong gawain ay pangalagaan ang sangtuaryo, kung saan naroon ang kayamanan ng Diyos. At sa panahon naman ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nakita ito na, o sinunod ito na literal, ang nakita nilang naging saserdote sa panahong yon ay sina Kaypas at si Hanas. At isa na po rito ay itong saserdoteng dumaan at nilampasan lamang yung taong biktima ng mga tulisan. Ito pong mga Levita, ito po ay katulad ng mga saserdote na inatasan din ng Diyos na mga laga sa santuaryo. Sa kapahayagan po ng Diyos, magtataka po ba tayo na itong Levita at itong mga saserdote ay talagang lalampasan itong taong biktima? Aba talaga pong hindi na magnanasa itong Levita at mga saserdote na tulungan yung taong sinaktan ng mga tulisan. Sapagkat ayon nga sa ipinahayag ng Diyos, ito pala yung mga taong hindi pa rin dumadaan sa pintuan. Paano naman po itong Samaritanong tumulong doon sa taong biktima? Alam po ba ninyo na itong mga Samaritano, sa tingin po ng mga Hudyo, sapagkat ang nakikita po ng mga Hudyo sa kanilang sarili, sila ay sa Diyos. At dahil ang mga Samaritano ay mayroon lamang lahing Hudyo, ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay masama, sapagkat hindi sila purong Hudyo. Kaya ganyan po ang pagtingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano bilang taong masasama. Pero bakit po baligtad? Kung sino yung mga nakikita ng tao na saserdote at Levita na mabuti sa kanilang mga mata, ay siyang hindi tumulong dito sa taong naging biktima ng mga tulisan. At kung sino naman yung nakikita nilang masama, bakit ito naman ang nagbigay tulong doon sa taong sinaktan ng mga tulisan? Dito po sa ipinahayag ng Diyos tungkol sa mga saserdote at mga Levita, bagamat mabubuti sa mata ng mga tao, pero sa harapan ng Diyos sila pala ang masasama. Kaya nilampasan lamang nila itong biktima. Hindi pa po ba maliwanag sa atin ngayon na itong Samaritanong tumulong dito sa biktima ay siyang pinili ng Diyos? Ano po ang ating batayan? Nagawa po niya yung utos ng Panginoon doon sa Marcos 12:31 na sinasabi, love thy neighbor. Ito po, Marcos 12:31 ng utos ng Panginoon,
love thy neighbor. Hindi po ba ito ang ginawa ng Samaritano? Ayon mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ginawa dito po sa Lucas 10:37, kung saan sinabi ng Diyos, iyon ang dapat tularan nitong nagtanong na tagapagtanggol ng kautusan. Bakit po kaya nagawang tulungan nitong Samaritanong sa mata ng mga Hudyo ay napakasama? Nagawa niyang tulungan itong biktima. Kayo po mga nakikinig, bakit nga ba nagkaroon ng kakayahan itong Samaritano na tulungan itong biktima ng mga tulisan? Dito po nakasulat nga yung love thy neighbor. Noon po akala ko pwede ko itong gawin. Kaya dahil nga ang nakasulat sa Tagalog, kapwa, minamahal ko ang aking kapwa. Ayon nga sa iniutos ng Diyos. Pero dito po lumabas itong Samaritano, hindi lang niya basta ginawa na mahalin ang kanyang neighbor. Dito po sa ginawa niyang tulong doon sa biktima. Sapagkat mayroon pong kautusan ng Diyos. Ayon po sa Marcos 12:29 hanggang 31, na kailangan munang makilala ang iisang Diyos at iisang Panginoon. Sino po ang nakakaalam nito? Bagamat nababasa talaga yan. Pero alam po ba ninyo na ito ang isinagot ng ating Panginoong Hesukristo doon sa mababang loob na eskriba nang magtanong siya sa kanya? Ang sabi niya, ano nga po ba ang una sa lahat ng kautusan? Ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, ang una sa lahat ng kautusan ay, makinig ka o Israel, ang iyong Panginoong Diyos ay iisang Panginoon. Yung pong sinabi ko ay ganyan ang mababasa ninyo sa King James Version. Pero sa inyo pong mga Biblia, ang mababasa ninyo ay yan ang pangulo sa lahat ng kautusan. At hindi muna ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo yung alam nating mga kautusan na mahalin ng Diyos at mahalin ng neighbor, kundi ito muna ang kanyang sinabi. Ang sabi nga niya, ulitin po natin, ang una sa lahat ng kautusan, makinig ka o Israel, ang Panginoong Diyos ay iisang Panginoon. At pagkatapos, doon po pa lamang niya isinunod yung kautusang mahalin ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas, at buong kaluluwa mo. Sa makatwid, ayon sa Panginoon mismo, hindi po pwedeng mahalin ang Diyos nang hindi muna makikilala. Kaya ito po pala ang saway ng ating Panginoong Hesukristo sa John 8:19 na napakahalaga. Ang sabi nga niya, kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking Ama. Sapagkat yun po pala ang una sa lahat ng kautusan, ang makilala muna ang isang Diyos at isang Panginoon. At ang demonstrasyon po sa atin ng Diyos diyan ay ang nangyari kay Simon Pedro nang makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay nakapaloob sa Mateo 16, mula 16 hanggang 17, na madalas po nating sabihin, ang pagkakilala po ni Pedro sa ating Panginoong Hesukristo ay isang himalang galing sa Diyos. Kaya pagkatapos pong makilala ni Pedro ang ating Panginoong Hesukristo, doon naman ipinagkaloob sa kanya ang susi. Ito po yung susi ng kaharian ng Diyos sa langit. At kasunod po noon, ay doon palang nagawang mahalin ni Pedro ang ating Panginoong Hesukristo. Noon po akala ko ang pagmamahal sa Diyos, pwede yung sinasabi mo lang, minamahal ko ang Diyos, iniibig ko ang Panginoon. Pero sa ipinahayag po ng Diyos sa amin, sapagkat siya ay kumakatawan sa katotohanan sa kanyang mga salita, ang minamahal po namin ay yung katotohanan sa kanyang mga salita. Kaya ang pagpupuri po namin sa Diyos ay hindi katulad nung dati, na lumalabas lamang sa aming bibig, kundi pinupuri po namin ang katotohanan sa kanyang mga salita. Pagkatapos pong ipahayag ng Diyos ang mga iba't ibang Bible character at mga lugar sa kanyang kapanahunan, at nababasa po natin na
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Noon po ang akala ko si Yeso Kristo noon ay siya rin si Yeso Kristo ngayon, siya rin si Yeso Kristo sa darating na panahon. Pero sa kapahayagan po ng Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Yeso Kristo ay sumisimbolo sa katotohanan, sa salita, sa makatwid, ang kahulugan pala niyan ay katotohanan sa salita noon, ay siya ring katotohanan sa salita ngayon, siya ring katotohanan sa salita sa darating na panahon. Kung ito po ay nakita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanahunan, sa makatwid din po, sa panahon natin ngayon ay nandiyan pa rin yung mga Bible character at mga lugar dito sa ating tinalakay. Sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ang nakikita ng mga tao, banal na lugar ang Jerusalem. Ano ngayon ang katumbas nito sa ating panahon? Lahat po ng nagbabasa ng banal na aklat, siguradong ang sasabihin, ang salita ng Diyos, ang siyang banal. Kaya dito dumidepende ang bumubuo sa Kristyanismo. At sa pagbabasa naman nila sa mga salita ng Diyos, nagkakaroon sila ng pakinabang. Sila ay kumakain, nagiging maayos ang kanilang buhay. Sapagkat nababasa mo nga naman, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling. Yan ang ipinangangaral ng mga tao, at kung yan ay tinutupad nila, hindi ba nagkakaroon ng kaayusan? Iyon ang nagiging pakinabang sa salita ng Diyos, kaya ang sabi nila, banal ang salita ng Diyos. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang nakitang masama ng mga Hudyo o kasamaan na lugar? Sa makatwid sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang lumalabas na Jerusalem ay yung nakikita ng mga tao na banal. Ano yun? Ito yung mga turo ng mga eskriba at mga pariseo. Sa nakikita ng mga tao, banal yan. Kaya sinusunod nila sapagkat yon ang mabuti, yon ang papalapit sa Panginoon. Ano ngayon ang nakikita naman nilang masama bilang katumbas ng Jericho? Doon po sa 1 Kapitulo 6 ng ang ating Panginoong Jesucristo ay magsalita sa mga tao tungkol sa espiritual na bagay at hindi nila nauunawaan. Ang ginawa nila, umalis sila at iniwan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya magmula po noon, ang tingin ng mga tao sa ating Panginoon ay napakasama na niya. Kaya yun po ay nalantad nang siya ay ipapako sa krus. Sapagkat sila po ang nakita nating sumisigaw nang itanong ni Poncio Pilato kung ano ang gagawin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nila, ipako sa krus, ipako sa krus. At iyon po ang katumbas ng Jericho sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na nakita ng mga tao. Kung ang Jerusalem sa ating panahon ay yung nakikita ng mga tao na banal, at yan nga ay ang salita ng Diyos sapagkat sila ay kumakain at nakikinabang sa salita ng Panginoon. Ano ngayon ang nakikita nilang masama bilang katumbas ng Jericho? Kung sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay magsalita ng espiritual na bagay, at yun ay hindi nila kayang unawain, kaya nakita nila yun ang katumbas ng Jericho na masama. Sa atin po kaya ang panahon, kung magsalita naman ang ating Panginoong Jesucristo sa atin tungkol sa espiritual na bagay, ano kaya ang makikita ng mga tao? Makikita kaya nila itong banal o makikita nila itong masama? Halimbawa po, yung pong nakasulat sa Marcos 12:29 na unang kautusan, ang sabi ng Panginoon, kailangan mo nang makilala ang isang Diyos at isang Panginoon. Sa nakikita po ng mga tao,
O ito pong mga taong nagbabasa ng banal na aklat, mabuti po ba sa kanila na kailangan mo nang makilala ang isang Diyos bago siya po pwedeng mahalin? Pero dahil nakita nila ito ay masama, kaya kanila itong tinanggihan. Ano ang mabuti sa kanila? Ang mabuti ay ang mahalin ng Diyos na hindi nakikilala. Ito ang saway ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nakikita niya masama yan. Kaya ayon sa ating Panginoon sa John 8:54-55 at doon sa John 8:19, ito ang saway ng ating Panginoon na kailangan munang makilala talaga ang iisang Diyos bago siya po pwedeng mahalin. At narito pa po ang sabi ng ating Panginoon sa John 6:63, ang laman ay walang pakinabang sa kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang mga salita ay espiritu at buhay. Mabuti po ba yan sa mga tao o yan ay masama? Ano po ang mabuti sa tao tungkol sa salita ng Diyos? Kailangan mayroong pakinabang ang katawan. Kaya nga, kapag may sakit ka, kailangan hilingin mo sa Diyos ang kagalingan. Kapag wala kang pera, humingi ka sa Panginoon. Kapag nangangailangan ka ng anumang material na bagay, asahan mo ang Diyos, hilingin mo sa Kanya. Kung gusto mong makapasa sa exam, manalangin ka na ipasa niya. Pero yan po pala ay masama sa harapan ng Diyos. Sapagkat uulitin po natin, ayon sa John 6:63, ang laman ay walang pakinabang sa aking salita, sapagkat ang aking salita ay espiritu at buhay. At ito pa rin po ang isang dahilan kung bakit umalis yung mga maraming tao sa John chapter 6. Ito pong katotohanan sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians 3:6, kung saan ay idiniin ng Panginoon kung sino ang karapat-dapat maging ministro sa bagong tipan. 2 Corinthians 3:6, na sa amin naman ay nagpapaging sapat sa mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ito pong ipinahayag ng Diyos sa ating kapanahunan. Maliwanag po itong nakita rin sa kapanahunan ni Pablo na Saulo pa noon, sapagkat si Saulo ay nag-aral kay Gamaliel dahil yun ang nakikita niyang banal bilang katumbas ng Jerusalem tungkol sa Diyos. Pero kung bakit ang ginawa ni Saulo, nakita niya na hindi man pala yan banal. Kaya katulad siya ng naging biktima ng mga tulisan. Siya ay bumaba sa Jericho na ang ibig sabihin, siya ay sumunod sa katotohanan, sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. At tungkol po dito sa tulisan na nanakit doon sa taong papuntang Jericho, sa ating pong kapanahunan, dahil po ang salita ng Diyos ay hindi lumilipas kailanman, paano po natin ito nakikita sa ating panahon? Kanina po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sino man ang hindi dumadaan sa pintuan, siya ay tulisan at magnanakaw. At pagkatapos ang sabi ng ating Panginoon, ako ang pintuan. Bagamat sinasabi po ng mga tao na sila ay dumadaan kay Jesucristo, pero ang sabi naman ni Jesucristo, ako ang katotohanan. Tunay nga po bang ang mga tao ngayon nagbabasa ng banal na aklat ay dumadaan sa katotohanan? Yung pong binanggit natin kanina na katotohanan galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo, tinatanggap po ba nila yon? Yun po ay ginagamit nila bilang daan? Halimbawa, yung pong Marcos 12:29, tinatanggap po ba nila na bago mahalin ng Diyos ay kinakailangang makilala muna kung sino siya? John 6:63, tinatanggap po ba nila na sa salita ng Diyos ay walang pakinabang ang laman o katawan? Sapagkat ayon sa Panginoon, iyan ay hanggang sementeryo lamang.
Dahil ang ipinagkakaloob ng Diyos, ito ay ang benepisyo sa kaluluwa, patungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ba ay tinatanggap ng mga tao ngayon bilang katotohanan? At sino ang karapat-dapat maging ministro ng bagong tipan? Hindi ng titik, kundi ang Espiritu sa salita ng Diyos. Kayo pong mga tagapakinig, pakinggan po ninyo ang mga iba't ibang mangangaral at suriin ninyo ang kanilang sinasabi. Sino sa kanila ang hindi ipinangangaral ang titik sa salita ng Diyos? At ito naman po sa 2 Korinto 4:18. Kanila po ba kayang tatanggapin itong masakit na salita ng Panginoon na hindi yung nakikita ng mata, sapagkat ang nakikita ng mata ay temporal lamang, pero yung hindi nakikita ng mata, ito ay eternal. Kung ang mga katotohanang ipinahayag ng Diyos sa atin ngayon tungkol dito sa kanyang mga sinalita ay hindi tinatanggap ng mga iba't ibang mangangaral, hindi po ba maliwanag ngayon kung sino ang sinasabi ng Diyos na hindi dumadaan sa pintuan bilang tulisan at magnanakaw? At hindi rin po ba maliwanag sa atin ngayon ang pahayag ng Diyos tungkol sa Jerusalem at sa Jericho? Jerusalem na nakikita ng mga tao na napakabuti at banal, pero sa ipinahayag ng Diyos, napakasama. Jericho na nakikita ng mga tao na napakasama at hindi karapat-dapat tanggapin, pero sa Diyos naman pala, yun ang katotohanan, yun ang patungo sa buhay na walang hanggan. At ito pong naranasan nitong taong nanggaling sa Jerusalem at papunta ng Jericho, kung saan siya ay sinaktan. Bawat isa po sa amin ngayon na umaangkin dito na pinili ng Diyos, naranasan po namin kung ano ang kanyang naranasang paghihirap, kung paano siya sinaktan, sinugatan, kung paano siya tinanggalan ng damit. Ganyan po ang ginawa ng ipinahayag ng Diyos na mga tulisan at magnanakaw. Bawat isa po sa amin dito, mayroon pong patotoo tungkol diyan. Ngayon po kami ay nasa Jericho na. Nakikita naman namin ang aming sarili bilang Samaritano na kinakailangang tumulong doon sa mga taong sinaktan ng mga tulisan. Kaya kapatid, ang inaasahan pala ng Diyos sa atin ngayon, dahil nakilala natin kung sino siya at tinuruan tayo kung paano natin siya mahalin. Ang kasunod pala niyan ay ito ay nagawa natin sa pamamagitan ng kanyang pagsubok at mga palo sa bawat isa sa atin. Ang inaasahan ng Panginoon, yung mahalin ang ating neighbor, kagaya ng ginawa nitong Samaritanong ito. Kung ang Samaritano ay lumabas para makita yung sinaktan ng mga tulisan, ganyan din pala ang inaasahan ng Panginoon. Kailangan pala tayo ay maghanap doon sa mga taong sinaktan ng mga tulisan. Doon po sa internet, pwede pa rin kayong magbasa ng aming articles. Ang website po natin doon, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun at one word lamang po. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat sa paulit-ulit po ninyong pagtawag sa amin. Nakita namin na ang banal na Jerusalem, ito po pala ay hindi katanggap-tanggap sa inyong harapan. Kaya kami po ay umalis at nagpunta ng Jericho. Bagamat ang Jericho ay napakasama sa mata ng mga tao, pero ipinakita po ninyo sa amin, ito pala ang magiging daan para kayo ay makilala namin. At ngayon kayo ay nagpakilala sa bawat isa sa amin. Tinuruan ninyo kami kung paano namin kayo mahalin. At ngayon po ang inaasahan ninyo, katulad ng Samaritano, kailangan naming lumabas, hanapin yung mga sinasaktan ng mga ipinahayag ninyong mga tulisan, sapagkat yan po ang kabuuan ng inyong kautusan ayon sa Marcos 12:29 hanggang 31. Pagkatapos namin kayong makilala, pagkatapos namin kayong mahalin,
kailangan naming mahalin ang aming neighbor. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang po sa muling paghahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Sana po makita ng Panginoon na tayo'y nag-iipon-ipon at handang makinig sa kanyang pagpapaliwanag sa kahulugan ng kanyang mga salita. Sana po ang tunay na kapayapang inihahayag ng Panginoong Jesucristo ang nasayin ng bawat isa. Amen. Papayag na mawawala pa sa katotohanan aking nalaman. Ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilanggo sa maling katuruan kay payapa ng buhay. Ngayong kilala ko na ang tunay na Jesus, na siya ang Ama at banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa iyo. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas